Mga kaming, pag-usapan natin ngayon yung ATS mga kaming. So ito yun mga kaming, ito. Yan, makikita nyo, ito yung gamit kong ATS mga kaming. At ang ano ba yung purpose niyan mga kaming? At ano ba yung benefits niya mga kaming? Ano? So, may nagtatanong kasi bakit daw gumamit pa ako ng ATS na external, may ATS naman daw yung ating hybrid inverter. So, sa video na to, ipapaliwanag natin, no? So, samahan nyo mga kaming, samang-tama to ngayon kasi tag-ulan at may bagyo. So, simulan na natin. So, bakit ba ako gumamit ng ATS pa, no? So, ang purpose niya mga kaming, ang ATS po kasi ay automatic transfer switch. So, automatic siyang magta-transfer kapag kailangan mo ng switching yan. Depende sa setting mo or pag-set mo or pag-set up mo mga kaming ng ganitong ATS. Ito yung latest na ATS ngayon na mabilis. 5 milliseconds, 10 milliseconds lang nagpapalit na siya mga kaming. Or nag-switch siya mabilis. Milliseconds mga kaming, ibig sabihin, saglit lang yun. Wala pang seconds, no? Wala pang 1 seconds. Kaya nga siya milliseconds, no? So, mabilis lang yan. Ang function nito mga kaming kapag kinabit natin sa solar, siyempre, kapag nawala yung solar or wala nang karga or wala nang binibigay na kuryente yung solar, ay magpapalit siya to Meralco or DU, ano? O ano yung gamit nyo dyan. Automatic siyang lilipat kapag naubos yung solar. Yun yung pinakamadaling ano. Automatic siya, ibig sabihin, naubos, lilipat agad siya sa Meralco. Hindi kayo mawawalan ng kuryente sa bahay, no? So, kahit mawala yung solar, ganitong tag-ulan, tag-bagyo, ay may kuryente pa rin. Yun nga lang, Meralco. Yun yung kagandahan sa kanya kasi automatic nga siya. Hindi mo na siya on off, ano? So, depende yan sa'yo. Pwede mo naman i-manual. Ito, may manual siya. Makikita natin dito. Yan po yung purpose nun mga kaming. So, kapag may i-maintenance po kayo sa inyong hybrid inverter, hindi kayo mawala ng ilaw kasi nga, pag pinatay mo yung inverter mo or may gagawin kang maintenance, ay may ilaw pa rin kayo kasi lilipat lang siya sa Meralco. Ganun po yung function nito mga kaming. So, pag makikita mo mga kaming na may ilaw tong dalawa, ibig sabihin may input power yan. Itong A, ito po yung dito po na nakabit yung ating solar output, no, sa inverter. Ito po yung solar natin, itong A, yung source A. Yan, pag nawala yung source A, dito po tayo sa B, ito po yung Meralco. Yan po yung sasalo kapag nawala yung solar. So, automatic nga siya kasi kaya nga siya ATS eh. Yun po yung purpose nun. Para kapag may maintenance kang gagawin kahit dito sa ibang meron pa rin niyang kuryente. Hindi mawawala ng kuryente yung bahay niyo, no? So, mahirap naman yung madilim. Di bali na lang kung pinatay mo talaga yung main switch, main breaker nyo, wala talaga yung ilaw. Kaya, yun yung purpose nito mga kaming. Maganda siya. Hindi mo na siya i-manual na ibababa mo yung breaker, tataas mo yung breaker. Yun yung kagandahan dito sa ATS mga kaming. Hindi ka na pahihirapan. Kahit wala ka sa bahay, pag naubos yung solar, yun, lilipat lang siya. Ganun lang ang purpose nito mga kaming. So, doon sa nagtatanong bakit daw ako gumamit pa ng external ATS, yun po yung sagot ko mga kaming. So, ang external built-in ATS kasi ng mga hybrid inverter, limitado lang kasi yan. Siyempre, yung relay niyan sa loob, kapag doon nyo dinala lahat ng load ay nasusunog din minsan kapag mataas yung load mga kaming, no? So, halimbawa, naka-on yung aircon nyo, heater nyo, induction, electric kettle, matataas na load. Yun po, doon po nasusunog yun, nasisira din po yung inverter. Doon po nagkakaroon ng So, baga, ito kasi parang safety device na rin to kapag meron kayong ganito. Ayun yung kagandahan dito, no?
So ito, nabili ko lang po sa online ito mga kaming. Lalagay ko po yung description dyan, yung nabilang ko. Yan, nasa baba po ng video, makikita nyo po dito. Yan. Legit link po yan kasi nasa ano po tayo, Shopee Affiliate. So may commission po tayo dyan pag bumili kayo. And nakatulong din po kayo sa ating YouTube channel. So yun po yung ating maiksing video lang mga kaming. No? So yun po yung purpose ng ATS, external ATS. Para po dun sa mga gusto mag-setup or wala pa pong mga ATS sa kanilang setup. Okay, sa pag-wiring naman mga kaming, dalawa lang naman yung output ng inverter na wire ito. Magkabila nyo lang ilalagay. Ito yun, yung galing inverter. Dalawang wire. Ayan. Tapos, ipaparallel nyo lang yung R dito sa R. Makikita nyo dito. Ayan, R. Tingnan nyo yung red. Ito yung red natin. Pupunta dito sa R. Yung AN, ibig sabihin yung N, papunta naman dito sa kabila, yung N. Yan. Bawal po magkapalit yung dalawa na yan. Kasi dapat R, papunta dito sa AR. Tapos yung N, papunta dito sa AN. Kasi itong iba na to, parang relay yan. Normally close, tsaka close, normally open. Yan po yung ibig sabihin yan, mga yan. No, so huwag nyo nang pansinin yan para lang yan sa maglalagay kayo ng LED. No? So ganun lang po. Dito sa baba, ganun din. Dalawang wire lang naman galing Meralco. Line and neutral. Okay lang kahit saan nyo ilagay dyan. Walang problema yan. Magkapalit man. Huwag lang magdidikit yung dalawa na yan. Yung tatandaan nyo. So dito, ginawa natin red din dito. Mapapansin nyo, red sa taas, red din dito. Yung R, yun nga yung sasabi natin, R. Punta din dun sa BR. Yan, BR naman dito sa taas, sa baba pala. Kasi source B siya eh. Yan. Dito naman sa N, papunta yung itong black wire. Yan, papunta dito sa BN. So, ganun lang po yung wiring niya mga kaming. So, tapos yung load niya, yun, nandun sa loob. Yun, yung may screw na to, ipapakita ko sa inyo. Yan, ito to. Yun, meron pa kasi sa baba. Hindi ko na mapakita kasi masyado naman. Ayan. Yan. Diyan nakakabit yung load. So, yan yung pinakang output niya. Ayan, yung makikita nyo yung blue na to. Yung blue wire yan po yung output niya. Tapos dumaan yan dito sa aking wattmeter. Yan. Tapos pumunta na yan dito sa house load. Ito na. Para nakikita natin yung natin, konsumo. So ayun po yung wiring ko mga kaming. So ayun, sana naintindihan nyo po. Huwag nyo hawakan to kasi pagka buhay na yan, may ilaw yan, may live na po yan, ingat po kayo. Kapag magkakabit po kayo yan, i-off nyo po muna lahat para po safe, no? Siyempre gamit kayo ng tester, no? Para safe po yung nyo. Yan, ganito. O kahit anong tester, pwede po, no? Ito po yung ginagamit ng tester. Para hindi po kayo nang huhula. Mahirap po manghula dito sa electrical. Pwede kayong masunog yung bahay nyo. Dapat mahigpit. Lagi nyo hihigpitan. Tips ko dyan, every 1 month, check nyo pag lumuwag, higpitan nyo lang. Ganun lang po. Para makaiwas po tayo sa sunog at lost connection. Pag kasi maluwag yan, mag-aapoy po yan, nagkikislap. So, make sure nyo na sobrang higpit. Kung hindi nyo naman kaya, pagawa nyo sa electrician sa inyong lugar, tawag na lang kayo ng electrician. Sabihin nyo na lang yung dapat gawin. Alam naman nila yan sa electrician nga, diba? So, salamat po at sana naintindihan nyo and God bless mga kaming. So, mas maganda kasi ito mga kaming dun sa isa. Yung parang may machine pa kasi sa loob yun eh. Ito kasi parang mabilis. Meron siyang parang coil sa loob. Pag na-detect niya may power, lilipat siya agad. Kaya sobrang bilis nitong mag-switch. Panoorin niyo na lang po dun sa ma-recommend ko pong YouTube yung kay DIY Electrician. DIY Pinoy Electrician. Meron siyang video nito na binuksan niya or tear down, makikita niyo yung loob, ano yung function sinasabi niya dun. Yan. Panoorin niyo na lang po. Kasi parehas kasi kami na from ZN, yung aming brand.
Ang gamit ko po ay dalawa lang, no, RN. Dalawang ano lang. Meron kasi itong apatan, tatluhan, merong waluhan pa nga eh. 63 ampere po yung gamit ko. Ayan. 63 ampere na Tomcy BTS. Ayan po, mga kami. So, dalawa lang naman kasi yung load ko dito. Hindi naman ako marami mag-load. No? So, salamat po. Hopefully, nakatulong yung video to sa inyo, mga kaming. Huwag nyo kalimutang mag-like kung nagustuhan nyo yung video. Siyempre, mag-subscribe kapag mag-upload po ako ng panibagong video para po ma-update kayo. Hit nyo po yung bell and thank you sa panonood, mga kaming, and goodbye. Sana may natutunan kayo and God bless. Hey mga kaming, papakita ko lang sa inyo kung paano nag-work yung ATS para makita nyo rin. So, ito, pag ganito yung indicator, mga kaming, pag may orange dito, ibig sabihin naka-ano siya, battery mode. Ibig sabihin, umaandar yung inverter natin. No? Kapag nawala yan, ay lilipat yan sa Meralco. So dito punta tayo sa ating ito yung ating dashboard sa solar, mga kaming. So nag-harvest tayo ngayon ng 600, no? Ang load natin ngayon halos 800, no? 800 or 600. Maraming gumagamit. So ililipat ko yung setting ko para makita nyo. Punta ako sa system setting. Gagawin ko siyang PGB. Ang current niya kasi ay PBG. No? So ibahin natin ito. Lilipat yan. Ayun. Ito yung tumunog. Tumunog siya, mga kaming. So parang nag-bypass siya. Ganun yung purpose na. Pero hindi namatay yung inverter natin. Mapansin nyo ay nag-relay. Yung ATS ng inverter gumana rin kasi from Meralco, parang iba-bypass niya, papunta uli dun sa ano. Pero yung naglalabas niyan ay Meralco pa rin. Pero hindi sila nagsasalubong. Hindi sila sumasabog. Ayun yung setup ko. Safe naman siya kung binabago. So, babalik ko ulit sa PBG. Ayun. Tumutunog siya, naririnig siya ng higit. Battery mode na. So, gumagana rin yung inverter. So, nagbibigay na siya ng power. Nagbibigay na siya ng power yung solar natin tsaka yung battery. Nagtutulong kapag kulang yung harvest. Yun. So, mahirap kasing patayin ko to kasi pag mataas yung load natin, baka masira, no? Hindi ko na lang siguro ipapakita. Basta pag nawala yung solar, lilipat na sa Meralco. Ganun po. Makikita mo naman na may ilaw eh. Yan. Pag mataas po yung load, huwag nyo siyang basta ililipat. Kasi pwedeng masira sa sobrang lakas ng load nyo, tapos bigla nyo ililipat para po iwas sira. So pinakita ko lang po sa inyo para alam niyo po. So salamat po and thank you.